In this episode ng Manila Boy in the Province. Okay mga kaibigan, nandito naman tayo sa Barangay Pugaro sa Mount Grona Museum and the Calgary Park. At kasama ko ngayon si Isa. So Isa, take it away. Maliban po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, isa rin po sa tourist destination sa bayan ng Manaoag ang Mount Grona Museum and Calvary Park na matatagpuan sa Barangay Pugaro, Manaoag, Pangasinan. It was actually 1600s when the Agustinians founded a mission here in Manaoag called as Mission of Santa Monica. Santa Monica is the first name of Manaoag before calling it as a Manaoag. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang pangunahing kabuhayan ng mga Manaoageños. Binisita natin ang kanilang Sampaguita Farm, ang paggawaan ng pamaypay na gawa sa kawayan o bamboo fans, at yung paggawaan nila ng kandila. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang Mount Grona and Calgary Park na matatagpuan sa bulumunduking bahagi ng Barangay Pugaro dito pa din sa bayan ng Manaoag. At pagkatapos ay ikukwento naman ng ating tour guide na si Sir Brandon ang kasaysayan ng Manaoag, gayon din ang kahalagahan ng Minor Basilica sa kultura at tradisyon ng mga Manaoageños. Not just the mother who received the crown. Hardin sa Paraiso. Dito daw kami kakain. Pero bago ang mga yan, kami ay manananghalian muna at ang napili naming kainan ay ang sikat na Hardin sa Paraiso Grill and Resto na matatagpuan sa Barangay Lelimaan. Maganda din ang ambience dito dahil bukod sa hapagkainan ay meron din silang playground para sa mga bata at mga cottages na pwedeng paglamyardahan. Totoo nga ang Hardin sa Paraiso in the heart of the pilgrimage town of Manaoag. Matapos mananghalian ay tumungo na kami sa aming susunod na destinasyon, ang Grona Mountain Museum and Calvary Park sa bulubunduking bahagi ng Barangay Pugaro dito pa din sa bayan ng Manaoag. Spirituality Park. Pagpasok pa lang ng arko ay dama ko na ang katahimikan sa buong lugar. Isa rin po sa dinadayo. Dito din matutunghayan ang kultura at tradisyon ng tribong Gadang, isang katutubong pangkat etnolinguistika na matatagpuan sa hangganan ng rehiyong Cordillera. Ang may-ari at tagapangasiwa ng museyong ito na si Ginoong Michael Grona ay kabilang sa katutubong pangkat at ayon sa kanya ay nais niyang ipakilala sa kabihasnan ang lahing kanyang kinagisnan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng kagamitan at kasuotan ng mga katutubo. At bukod pa dyan, yung mga naka-exhibit na sinaunang mga kagamitan at mga lumang kotse ng mga nakaraang dekada na matatagpuan sa magkakahiwalay na silid. Okay mga kaibigan, nandito naman tayo sa Barangay Pugaro sa Mount Grona Museum and the Calgary Park. At kasama ko ngayon si Isa. So Isa, take it away. Maliban po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, isa rin po sa tourist destination sa bayan ng Manaoag ang Mount Grona Museum and Calvary Park na matatagpuan sa Barangay Pugaro, Manaoag, Pangasinan. At makakasama po natin ngayon si Sir Michael Grona, ang founder po ng Grona Museum. Thank you Isa sa pagbisita sa ating munting lugar at maraming salamat kasi nandito tayo ngayon para maibahagi natin ang ating tourist spot dito sa Manaoag. Well, ito nga at nandito tayo ngayon sa Mount Grona Calvary Park at itong lugar na ito ay nabuo sa ating inspirasyon kay Our Lady of Manaoag.
At makikita rin natin dito ang mga unang kagamitan o mga traditional and cultural heritage ng ating ninuno. At ako po ay isang descendants ng Gaddang tribe na nagmula sa Cordillera region at nais ko rin sanang ibahagi ang ating mga kagamitan na nandito sa museum para at least maipakita sa ating mga henerasyon. Yung kagamitan po natin, mostly ano pong kagamitan itong mga to? Bali sir, ito yung mga gamit nung unang panahon. At pag umikot po tayo ay makikita natin yung mga ating mga heirloom na galing sa Cordillera. Particularly ang Gaddang tribe, isang ethnic group ng mga Igorots na nagmula sa Cordillera. At pagpasyal po natin, mayroon po tayong Station of the Cross and then the chapel dahil din po sa ating pananalig sa ating mahal na ina na si Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kailan po ito binuksan, itong Gruana Museum and Calvary? Well, nabuksan po ito noong February 21. Itong taon na ito, nabuksan po ito para sa pag-imbita sa ating mga deboto, lalo na nung coronation ng Our Lady of Rosary of Manaoag. Sinabay po natin para yung mga turista natin is mabisita rin ang ating lugar. Okay. Okay, so makikita po dito sa Mount Gruana Museum and Calvary Park at iba't ibang artifacts or heirlooms na nakikita po sa Cordillera. Particular na po dyan ang mga bulol. Okay, isa siyang artifact na inilalagay sa mga palayan or rice granary that symbolizes good harvest or bountiful harvest ng mga Cordillera. Okay. And on the other side naman po, may makikita po tayong dadapilan. Isa siyang lumang instrumento na kung saan dito po pinipiga ang mga sugarcane para makapagkatas po siya ng sugarcane juice. Ano po itong ano? Ano Mga lumang jars lang po, nalalagyan po ng mga wine, tubig. Okay. Okay. This one is the alsong, kung saan po inihiwalay yung palay stem sa mismong palay na. Okay. Okay. Hindi po ito bangka. Dito rin po iniimbak ng ibang mga palay. Okay. Yan. On the other side, may kita po natin yung mga lumang jars na collection po ni Sir Michael Gruana. Itong mga jars na to, saan to ginagamit? Particular din po, parang sa Cordillera din po eh. I just don't know kung some particular sa gamit. Okay. Good. Okay. Meron din siyang lumang bells, lumang agricultural equipment. Yan. Ito yung ginagamit sa pagkasaka dati? Yes po. Lumang sungka, lumang wheelbarrow. Ah, okay. Dito po yung pagpigaan. Dito lang po sa part po na to, makikita na talaga yung tribong kinabibilangan po ni Sir Michael Gruana, which is the Gaddang tribe. Okay? If you're familiar sa dalawang imahe po na to, this is Lumlay. Magkaroon ng anak, kaya po sila po ay naghiwalay. Ano naman itong mga to? Mga lumang gamit po doon. Mga Sandoks, palakol, palakolo. tsara, whatsoever. Yan. Yan pong mga nasa taas, mga gangsa po nila. Ano yan? Yan dun, yung metal. Ito? Mga lumang artifacts po nila yan. Ano tong mahabang to? I think that's particular type of canon ba? Not sure lang po. Kano na? Hindi ko sure po eh, kung hindi ko pa ito masyado na-curate eh. Pero yung mga ito, that one, the big ones na gangsa, even the small ones. Anong tawag dyan? Gangsa po. Gangsa. Gong gangsa, even this one. Yan yung tumutunog, tama? Opo. Parang tinatawag. Ginagamit po nila sa mga tribal dance po nila, mga ibang activities po nila. Percussion. Mga ganun po. Okay. Nice. Ito naman, ano to? Espada. Mga ornaments po nila. Ornaments. Okay. Yan. Ito po, mga lumang uniforme po ni Sir Michael Gruana. Dati po siyang member ng Philippine National Police. Wow.
Okay. Yan. Yan. May mga collection siya ng mga lumang gamit sa pakikidigma, lumang barel, lumang pipa, lumang lalagyan ng gas, mga panaksak or mga kutsilyo, meron din po dyan. Yan. Ito yan. Ammunition box po yan. Yung iba naman po, lumang baril, mga bala. Some of them po is mga naging gamit pa po ng World War II. Panahon ng Hapon to? Opo. Kaya po meron pa po tayong lumang samurai po dito at lumang Japanese flag nung panahon ng World War II. Okay. Yan. Very passionate po kasi si Sir Michael Grona na balikan ang kwento ng nakaraan. Kasi wika nga po niya, paano ka makakausad sa hinaharap or kasalukuyan kung hindi mo alam ang kwento ng nakaraan? Okay. So in a way, parang historian din siya. In a way po, kasi very appreciative siya sa mga kwento ng nakaraan eh. Okay. Yan po is yung memorabilia po ni Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Lumang barya, lumang perang papel. Lahat nung naka-depict sa kanya, no? Opo. Nandito yung O may kinalaman sa kanya. sa kanya. Yan po is mga magulang na po ata ni Sir Michael Grona. Okay. Yan. Ay, Sa kabilang dako naman, mga lumang typewriters or makinilya ni Sir Mike. Lahat po ito is collection po niya. oh. Yan. Lumang typewriter, lumang calculator, Calculator ba to? Parang, parang siya, cash typewriter. register? Parang ganon. Ito po is pinakalumang motorsiklo na nakita ko. Oh. Ito mga lumang gamit sa patayan or sewing machines. And isa sa pinaka-antigo po sa lugar po niya is yung lumang ginagamit sa mga sinihan. Projector. Opo. Okay. Ito po mga lumang plancha. Yan, isang lumang saxophone. Nakalimutan ko ng tawag dito. Gramophone. Gramophone, yeah. Okay. Yung gramophone, ganyan siya, pero meron ding ibang version na medyo mas angat na ng quality sa kanya. Yung may lalagyan Turntable na siya. Yeah. Okay. Lumang telepono. Telescope, pinasa tabi niya. Yung iba naman, lumang Camera. And Okay. so, he is very passionate sa mga artifacts na yan. Beside that, paglalabas mo sa museum, meron din siyang isang, Wait lang. Kaninong gawa to? dyan, Renato S. Grona. Sa kanya to? kamag-anak na po niya. Kamag-anak. Kasi yung pangalan po ni Sir is Michael Grona. So gawa to ng kamag-anak niya? Yes po. He's also passionate in paintings din naman. It's for sale, 28,000, di ba? Nakalagay. Yes po. Okay. So mga gawa to ni Renato S. Grona. Bago lang to. Ito nakita dati. Passion of Christ at 20,000. Galing, ganda. Wow. Yes. Mga Volkswagens. May tinakpan lang siyang part. Okay, ganyan. Naging advocate din si Sir Michael Grona ng mga koleksyon ng lumang sasakyan tulad na lamang ng mga Volkswagens. Member siya ng Volkswagen Philippines. Okay. Yan. So isa yan sa mga makikita nyo pag bumisita po kayo dito sa Grona Museum and Calvary Park. Ito yung lumang ano? Sa Van? Scooby-Doo. Van. Wow, van type Yeah. ng Volkswagen. Yeah. Motoyaki Custom Cars. Tingnan ko lang itong interior niya. Sure.
I think this one is from 70s. Tama ba? Although hindi ko kasi kabisado yung mga models ng mga cars dati. Pero Pagkalabas po sa museum, meron siyang coffee shop. coffee shop. Yan. Yan, andyan pa rin yung mga bulol. Traits siya ng mga taga-Cordillera. And even, ang very popular na si Apo Wang Ed. Si Wang Od. Apo, nagtatattoo po doon sa Cordillera. Okay. Pero painting lang to eh. Yeah, painting po siya. B. Pimentel. I think nabili po niya yan. Si Wang Od. Ito, ano to, di ba? Taxiderm. Taxiderm. Po na hayop yan. I just don't know what kind of animal is that. I think this is opossum. Possum or Opossum ba? Tama? palm civet? I'm not sure. O mga gano'n. Hindi ko ako kabisado. Lumang pang-araro. Curious ba yung kabataan sa itsura ng fuse box noon? Ganito pong itsura ng fuse box noon. Ang laki. Oo. Martilyong gawa sa kahoy. Okay. Mga panipit po noon. Kiluan. Weighing scale. Yan. Kiloan na. At ito po yung gilingan dati ng mga karne. Yan. So, napakaraming gamit ni Sir Mike. Passionate din siya sa arts kasi nangungulekta din siya ng mga wood carvings. Yan. Pero, ang mga wood carvings po na yan ay nakuha din niya sa mga taga-Cordillera din. Ibig sabihin, pinapatronize din po niya yung mga kababayan po niya. Itong isa taxiderm. Taxiderm na po. Ito po ang isang lumang bahay ng ating mga ninuno po noon. May mga lumang gamit din po na makikita po dito. Okay? Kung saan tayo namamalansya, lumang cabinet, lumang mga platito, mga muebles. Okay. Yan. Lumang patahian. Baskets. And of course, siguro maraming kabataan ang very curious kung ano ito. Ito po ay isang TV na nasa isang Yeah. cabinet. Okay. Ganyan pong style ng mga TV po noon. 60s, 70s. Yeah. Ito. Yan, go. Mga lumang typewriter din to. Radyo. Typewriter. Yeah. Radyo. Radyo. Yan. Very passionate, sir. Okay. Para ka na rin nag-time travel dito. Yep. To the past. Kalesa. Yeah. Are you good here? Ano tong isang to? Barrels. Sa alak to, di ba? Mm. Okay. Meron din siyang mga higantes, no? Yeah. Ukit sa Cordillera. Pinapakita ang kanilang lifestyle. This is real wood. Kasi yung iba nakikita ko, tulad dun sa Fiberglass na yung iba. Fiberglass. Oo. Pero ito, kung di ako nagkakamali, is kahoy. That's original wood. Yeah, Kasi yung solid iba wood nakikita ko din, paper mache eh. Yeah. But this is original carving. Yeah. Wood. Wow. Mga grand carving. Yeah. So, ito yung tinatawag nilang Mount Grona. Mount Grona and Eco Spirituality Park. Okay. Anong meron dito sa loob? Stations of the Cross. Sige, tingnan natin. You can go down here and makikita mo na pa yung iba. Malawak din, no? Hanggang doon yun? Paikot pa po yan, sir. Ititignan ko lang. So ito daw yung Station of the Cross.
dito sa Mount Grona. So kung titignan natin, no, it's a very peaceful place. Actually, this is also a pilgrimage site for Catholics. Still sa Manawag. Hindi, iano ko lang. So masyado daw malawak. Ha? Oh, malawak. Okay. Hanggang ano to? Hanggang... Paikot to ng buo. Ah, ganun? Station. 14. So, parang ano din to? Pilgrimage site din to tuwing mahal na araw. Yeah. Actually, kakabukasan siya noong February. Mm. So, pag mahal na araw din, nung mahal na araw din na na rin to. Yes. It's open na rin. Pero ngayon kasi hindi pa siya kumukuha ng entrance fee. Ang meron lang is parang donation lang para sa mga for maintenance lang naman ng lugar. Donations pa lang. Donations lang. Okay, maganda. Ano? This is the Porta Sancta or the Door of Mercy. Okay. Abangan sa next episode ng Manila Boy in the Province. The woman said to Mama Mary, "Buhayin mo lang yung anak ko at habang buhay ako maglilingkod sa'yo." Miraculously, the son was revived. It was actually 1600s when the Agustinians founded a mission here in Manawag called as Mission of Santa Monica. Santa Monica is the first name of Manawag before calling it as a Manawag. Kapag ang mga products kasi binibenta sa paligid ng simbahan, sa loob ng simbahan, some of the earnings ay napupunta sa mga scholars ng simbahan. So we are helping students, deserving students, to send them in college. Yung mga tao pwedeng humingi dyan ng holy water. Ang kailangan lang, magdala lang po ng lalagyan ng tubig at dito po kukunin sa faucet. And reminder, the holy water is not for drinking.